Matthew. So, praise the Lord. Nalipat ang inyong midweek, ano? Okay. Ngayon, mag-i-enjoy pa tayo kasi malamig pa. Pero kapag pagkaraan po ng 3 buwan, hihinit na. Hihinit na. Kaya maganda po itong ganito, may aircon to . No, saan natin tatapat? Mga siguro to mga 4 na aircon na tig to 2 horsepower. Ayan. Oo. Pero sigurado ko maraming magsisimba, dala na nilang pajama nila. Okay po. Regarding po sa sa pagpapalayas ng demonyo, sa Bible merong 10 different kinds of prayer, no? 10 klase ng panalangin. At alam niyo po ba, ang isang pinakamaganda na natutunan natin sa buhay natin, one is yung magbasa at magsulat. Yan, ang ganda niyan na sabihin natin, alam niyo po ba ang tatay ko ay hindi nakaabot ng high school, elementary lang ang tatay ko . Pero ang pinakamaganda, sinasabi niya na nakuha niya sa school ay magsulat at magbasa. At merong pangatlo ron. Ano yun? Yung magkwenta. Yung marunong tayong mag-arithmetic. Yung basic na addition, multiplication, subtraction, at saka ano isa? Division. Yan, yung 3 bagay na yan, ay napakagandang, dapat lahat tayo meron. Yung kumbaga, meron tayong alam sa ganyan. Ngayon, sa iba't ibang klase ng panalangin, dito sa Biblia, merong 10. At yung 10 na yan ay, yan ang ginagamit sa mga problema para maayos. Halimbawa, sabihin natin, martilyo, para saan ginagamit ang martilyo? Pukpok, no? Hindi mo pwedeng gamitin yung lagari pang pukpok. Bakit? Masisira. Tsaka hindi siya effective. Ganon din, sa ating pong buhay panalangin, may mga dapat na sinasabi tayo para mapukpok yung problema. No? Ngayon, kung gagamitin mo ang lagari, hindi tatalab. So, ito yung 10 different kinds of prayer na katulad nito. Halimbawa, nahingi ka ng pera sa Diyos, nahingi ka ng kagalingan. Hindi yan nilalagyan ng, Panginoon, kung kalooban mo na gumaling ako. Di ba? Kapag nilagyan mo yan ng salita, dinagdagan mo yung salita na kung kalooban mo, Panginoon, pagalingin mo ako, wala na, mamatay ka na. Hindi ka gagaling riyan. Ngayon, kailan mo sinasabi ang kung kalooban mo? Yung word na, yung term na kung kalooban mo. Yan po ay ginagamit kapag ikaw ay pupunta sa ibang lugar, halimbawa, mag-abroad ka, may nag-o-offer sa iyo na 4 na trabaho. Halimbawa, may nag-o-offer sa iyo sa Amerika, saan pa? Sa Europe, okay, sa Australia, sabihin natin, saan pa? Yung mga mayayaman na lugar, ang ganda, sabay-sabay. So, ang panalangin doon, Panginoon, kung anong kalooban mo? Ngayon, kapag sinabi mo yan na, halimbawa, sabihin natin, Lord, kailangan ko ng pambayad ng utang. Bigyan mo ako ng pambayad. Kung kalooban, wala na. Hindi natatalab yan. O kaya, hihingi ka ng kagalingan, hindi natatalab. So, ito yung mga basic rules sa prayer na dapat malaman ng mga Kristiyano. No? Dito po sa music, dapat may 4 na pinaka-basic. 1, gitara. 2, bass. 3, drums. At saka yung isa, maaring isa pang gitara o isa pang keyboard. No? Sabi nga ni Joe na kanina, meron silang keyboard dito, kayo pala. Yung laruan, yung tinitiklop, no? Yun yung basic. Pero kung wala naman, pwede lang 3. Paano pagka 2 lang ang instrumentong pang-budget mo? Ang suggestion ko, rhythm, at saka pangalan nito, yung beatbox. Ayan. Ngayon, kung gusto niyo pang magdagdag at wala kayong budget, gawa kayo ng tansan. Yung ginaganon na pang ano ba yun? Yung nangangaroling. Ayun, pampaganda ng tunog yan. Ngayon, itong mga bagay na ito na dapat basic sa atin, ay dapat matutunan ng mga Kristiyano. Bawat isang Kristiyano dapat alam ito. Kasi kung hindi,
Ay, naku mga kapatid. Papalya tayo bilang mga Kristiyano. Hindi ka magiging matagumpay. Maaaring maging magaling kang tagapagturo, pero hindi ka magiging matagumpay na Kristiyano. Lagi kang magiging talunan at magiging kawawa ka lang pag hindi natin alam yung mga ganitong mga bagay. Katulad nito, ang isang Kristiyano ay dapat marunong humingi ng kagalingan sa Diyos. Kasi nandito tayo sa lugar na punong-puno ng mikrobyo. Kailangan mo humingi, kailangan matuto tayong, kung meron kang dapat pag-aralan sa Biblia ay yung paanong humingi ng kagalingan. No? Kaya napaka-importante nito. At ito po ay paulit-ulit na itinuturo sa atin dito sa Rema. Ang isa rito ay yung paano humingi ng pera. No? Paano humingi ng pera sa Diyos? Kasi kung hindi, kakapit tayo sa patalim. Matututo kang kakapit sa patalim hanggang sa wala na. No? Malulubog ka sa utang kapag hindi ka marunong humingi ng pera sa Diyos. Maring matuto kang humingi ng pera sa nanay tatay mo at kapag di sila pag hindi ka nila nakikita, pwede mong nakawin yung wallet ng tatay mo na wala namang laman. Pero sa Diyos, hindi mo magagawa yun eh. Pero yes, pwede kang humingi ng suporta sa Diyos, pera sa Diyos. No? Pwede kang humingi ng kagalingan sa Diyos. Ayan. At ang isa pa, kailangan matutunan po natin, nagsusulat kayo mga kapatid, tinatandaan nyo? At ang isa pa, kailangan matuto tayong magtanong sa Diyos. Dahil hindi naman lahat ay patungkol sa pera at hindi naman lahat ay patungkol sa kagalingan, pero kailangan nating matutong magtanong sa Diyos. Kasi maraming bagay tayo hindi alam eh. No? Tingnan mo yung katabi mo, tanungin mo, kilala mo ba kung sino mapapangasawa mo? Oh. Kaya hindi natin alam yan. Kaya ngayon, kung hindi ka marunong magtanong sa Diyos, kung sino-sino na lang, basta type mo. No? Pwede ka magkamali rito kasi alam niyo po ba yung propeta? Yung propeta si Samuel. Sabi ng Diyos sa kanya, pumunta ka sa pamilya ni Jesse. Yung isang anak niya, gagawin nating hari. Ngayon, pagdating niya ron, mga lalaki yung mga anak, yung unang pinakita, sabi niya gano'n, ito, naku, nakita ni propeta. Propeta na yan ni propeta Samuel, sabi niya gano'n, ito na siguro, ito na yung magiging hari. Bakit? Ang ganda ng katawan. No? Pero sabi ng Diyos, hindi yan. See? Palagay ni Samuel, siya na yung magiging hari. Palagay mo, yan na yung magiging God's will mo, pero pwede ka magkamali. At kung hindi ka nga marunong magtanong, magkakamali ka. No? Kala mo maganda yun, yung pala pangit. No, paano nga bang magtanong sa Diyos? Magtanong ka, Lord, ito ba yung pakakasalan ko? Itong pangit na to? Aba, pangit pala eh. Ba't mo pakakasalan? No. Pero nasa sa'yo yan kasi ang itsura po ng tao ay kung maganda o pangit, nasa nakatingin. No? Ngayon, ito po yung mga basic na dapat nating matutunan na habang umaandar yung taon mo, tumatagal ang pagkakristyano mo, dapat alam mo itong mga ganito. Pinag-aaralan po ito, hindi nakukuha ng isang taon nito eh. Katulad sabihin natin elementary, nung panahon ko po, 6 years ang elementary, tama ba? O, kaway-kaway, yung mga nung time ko. O, ngayon, hanggang K-12 na, di ba? Nagbago na eh. Ang isa pa na dapat matutunan ng mga Kristiyano, paki-recall nyo ito, pakisulat nyo, pakitandaan nyo, ay kung paano magpalayas ng demonyo. No? Kung paano magpalayas ng demonyo. Kailangan nating matutunan tong mga bagay na to kasi sabi ko nga, at kasi sabi ng Bible, merong 10 klase ng panalangin sa Biblia at yung bawat panalangin na yan ay may kanya-kanyang batas. Katulad ng bola. Hindi lahat ng bola ay dinidribble. Tama? Yung iba ay sinisipa. Ngayon, kapag yung maliit na ganon na bola ay hinahataw. Hindi ba? Yung golf. Di ba naman bola ay volleyball. Hindi ko mo nakakita ka ng bola ay lahat na lang same ang rule. Hindi. Katulad din ng panalangin, merong mga kanya-kanyang batas ito.
Kapag ang problema mo ay kailangan mo ng ganyan, kulang ka sa ganyan, ito ang ginagamit. Kapag ka ikaw ay may sakit, ito ang ginagamit. Kapag ka ikaw ay may katanungan, ito ang ginagamit. Kapag ka merong sabihin natin, merong masamang espiritu na nakikialam sa buhay mo, ito naman ang ginagamit. So, dapat alam nating lahat yan kung paano gamitin ang bawat isa riyan. Kasi, tulad ng karpintero, maraming gamit yan, di ba? May martilyo, mayroong, naintindihan nyo na po yun, ano? Ngayon, ang isa pong magaling na karpintero, alam niya kung kailan dapat gamitin ito. At sa buhay Kristiyano, maniwala kayo, ang buhay po natin ay hindi puro barkada lang. Hindi puro saya lang. Kapag ka hindi mo natutunan itong mga bagay na ito, pag hindi mo nalaman ito, unang-una, hindi ka magiging matagumpay na Kristiyano. Mabubuhay ka sa utang, hiram. Mabubuhay ka doon sa isang kahig, isang tuka. Na dapat, alam niyo ba na ang nakalagay po sa Biblia, dapat pasasaganahin ka ng Diyos na pagdating ng linggo, hindi mo na kailangan magtrabaho. Dapat kanya ng buhay natin. At ang ginagamit po ay itong mga panalangin na ito. Pero kung di mo alam yan, mapipilitan ka na pati linggo ay magtatrabaho ka. So, sayang, di ba? Sayang. Ayan, tulad sabihin natin ng lipstick. Bakit ba ako napunta rito? Yang lipstick, ginagamit yan kapag may taong nakakakita. Pero ba't yung iba? Kahit tulog, may lipstick. No, bahala na po kayo ron. No? Kanya-kanya na tayo rin. Yeah, kasi, so, ang isa rito ay yung pagpapalayas ng demonyo. Yung binding. Ngayon, dito po sa Biblia, dito sa Matthew 12, alam nyo, kawawa po ang isang Kristiyano hindi marunong magpalayas ng demonyo. Hindi naman ibig sabihin ng demonyo ay yung inaalihan, yung parang paalbularyo mo, sinasapian. Hindi. Kasi alam nyo po, meron kasi yung meron kasing apat na klase ng demonyo dito sa Biblia. Unang-una, yung tinatawag na ruler of darkness, mga malalaki yun. No? Kung makita mo yan, mga mukhang gorilla, matangkad pa sa akin yan. Pangalawa, yung principalities, yung mga prinsipe. Yung ano ito, yung demanding to. Sambahin mo ako kasi prinsipe ako. Naghahanap sila ng respeto, naghahanap sila ng pagsunod. Dapat sundin mo ko. Kailangan magpatira pa ka sa akin. O isang tumbling nga dyan. Ganon. Kaya, ang isa rito, yung mga powers, maliliit na klase to. Mga ganyan lang ka, ano yun, umuupo rito sa tao. Yan, at nabulong. No? Ngayon, hindi mo nakikita yan, pero yan po ay nararamdaman. At kapag hindi mo alam niyo ba ang isa pong powers, usually madaling palayasin ito kung tatanggihan mo. Pero kapag ka naamoy niya, nahalata niya, na gusto mo rin, yung alok niya, papasok sa puso mo yan. At magtatawag na ng ruler of darkness yan. Nakukuha niyo mga kapatid? Nadedetect yan, nahalata yan, nararamdaman yan. Hindi ng laman natin, kundi ng espiritu natin, nararamdaman mo, may demonyo. At yung isa, yung wicked spirits in high places, hindi natin problema yun. Andun yung sa mataas na lugar. Bahala na ang Diyos makipag-away dun. Pero itong tatlong ito, kaaway natin yan. Yan ang magpapabagsak sa buhay mo. At kung hindi mo alam itong pinag-uusapan natin, hindi ka magiging matagumpay na Kristiyano. At isa pa, malabong tumagal ka na bilang isang Kristiyano. No? Hindi ang Diyos ang nagbabagsak sa Kristiyano, ang diablo, ang Diyos ang nagtataas sa Kristiyano. So, dapat malaman natin ito. Halimbawa, nakita mo yung mag-asawa, nandun ka sa bahay nila, no? Nandun yung nakatira ka ron, nakita mo yung mag-asawa, nag-aaway na naman yan, sisimula mo nang palayasin yung demonyo ng away. Papalay, ikaw na demonyo ng away, lumabas ka sa taong to. Nagsasalita ka na ng ganyan, huwag mo lang lalakasan kasi pati ikaw, awayin niya. Pero nagsisimula ka na, ikaw na demonyo ng away, ikaw na demonyo ng gulo, lumayas ka sa bahay na to. At kung hindi mo gagawin yan, matutuloy yung away.
No, hanggang sa mamaya, magkasakitan niya, magkahiwalay na yan, hanggang sa mamaya, nangaliwa na sila parehas, malala na. So, importante po na malaman natin itong mga ganito. Bakit kasi? Ito, kapag hindi mo alam itong mga ganitong mga bagay, hindi ka magiging matagumpay na Kristiyano at the same time, hindi ka tatagal bilang isang Kristiyano, mawala ka simbahan. So, napakahalaga na alam natin ang mga bagay na ito. No? Ngayon, isa pa na yung mga powers ay yung mga Cupido. Nakita niyo na ba si Cupido? May nakita na ba kayong dambuhalang Cupido? Wala. Maliliit lang yan na naka-diaper. No? Hindi ko lang alam kung anong pangalan ng diaper na binili niya. No? Pero mga ganun ang mga itsura nila. Nakita ko na itsura niyan eh. No, para lang silang manika pero naupo dito at nabulong. Cupido, ibig sabihin ng Cupido, nagbibigay ng false love. May in love ka. Ngayon, dahil sa hindi mo na-detect na sa demonyo galing ito, tatanggapin mo, sisirain niya ang buhay mo. How many times ako nakakita ng ganitong mga cases na nasira ang buhay ng magkasintahan, ng mag-asawa, at saka ng single dahil tinanggap nila yung Cupido na yun. Hindi nila alam, rulers of darkness, powers yung mga yun. Gusto mamaya, wala na, sira na. Hindi lahat ng naramdaman mo na in love ka ay sa Diyos yan. Hindi. Isa lang sa Diyos. Yung God's will mo. At kapag hindi mo madedetect na ito pala ay powers or ito pala ay demonyo ng false love, ano mangyayari sa'yo? May in love ka talaga. May in love ka. Tinamay ka pa mo lalaki. Pag tinamaan ka ng mai-in love ka riyan. Tapos sasabihin mo ka, tinitingnan mo yung kapwa mo lalaki, sabihin mo, ba't gumaganda to? Demonyo yan eh. So kung hindi ka aware dito, madedenggoy ka. Tapos ang isa pa, meron po tinatawag na demonyo ng kahirapan. Lagi ko ang binabanggit ito. Bakit? Kasi totoo eh. Naamoy ko po ako. Naamoy ko yung kahirapan. Literal. Nalalaman ko, sabi ko gano'n, kakapusin ng budget. Bakit? Naamoy ko yung demonyo eh. Literal po. Hindi po yung palagay mo lang. Kung hindi, literal, maamoy mo yung spirito ng kahirapan hanggang sa mamaya, kulang na yung budget. Kukulangin ka. So, anong gagawin mo? Alam niyo, ang pinakamabaho po na demonyo, may amoy yung mga yan. At paulit-ulit ko na lang binabanggit, ang isa sa pinakamabaho na naamoy ko na demonyo ay yung spirito ng tomboy. Ang lansa. Mapapaganon ka. Ang baho. Excuse me po, ang malansa. Mas mabaho pa sa demonyo ng bakla. May mga kulay din yan eh. May naalala ko nga po noon eh, na may time po na may isang tao na kaliligo niya. Ayan yung electric pan, ano? Tapos halimbawa, nakatapat sa akin. Dumaan yung tao sa likod ko. Eh di syempre, naamoy ko siya. Ang baho. Eh kaliligo. Alam niyo, isang babae. Ang gusto niya, marami siyang lalaki sa buhay. Demonyo yun. Naghahanap siya ng lalaki sa buhay, palipat-lipat siya. Marami nagiging boyfriend, demonyo yan. Ngayon, yung espiritu na yan, tatransfer niya sa anak niya. Ika-apat na lahi yan. Hindi magiging malinis ang love life yan. Bakit? Nakukuha niyo mga kapatid. At itong mga ganitong mga bagay po, kahit alam niyo po, ang aksidente ay naamoy din yan. Nadedetect ang aksidente. Yung masamang mangyayari, sabihin natin, tulad nga sabi ko, ng kahirapan, yung darating yung time na kakapusin ang budget, madedetect yan eh. Naamoy yan. So, ano gagawin mo? Pagka naamoy mo na, edi, review ka na. Review ka na. Paano mo malalaman nga? Kailangan maging sensitibo ka sa mga espiritong ito. Paano paraan? Isa po, ay mahabang tangs. Kapag mahaba kang mag-tangs, nadedetect po yan. Kahit ang aksidente, nadedetect yan.
nasisense yan, nalalaman mo na, hindi tawag nila psychic daw, di ba? Hindi ka mo kailangan maging psychic. Sabihin ka may third eye, hindi mo naman kailangan karoon mag-third eye, no? Kailangan mo lang maging, mahaba ka lang magtangs at magiging sensitibo ka sa paligid mo. Naalala ko po nung mga nakaraang linggo, nagda-drive po ako pa uwi, galing church, at habang nagda-drive ka, andun yung feeling mo parang may maaksidente. Parang maaksidente ako, no? Parang maaksidente ako. Hanggang sa mamaya, nagre-review ko kung gano'n. Yung nga lang, kapag ka laban ka sa rebuke, nagre-rebuke ka, ikaw na demonyo ng aksidente, lumayas ka gano'n, huwag kang titigil hanggat di mo natatalo. Hindi naman nakukuha minsan ng isang salita yan eh. Minsan maraming salita. No? Subukan nyo sa anak nyo. Meron ba kayong anak na isang salita lang, bumait? Wala eh. Kaya kailangan mong rat-ratin sa salita ang demonyo. No? Meron ba sa inyong nakipag-break sa boyfriend nang nakuha ng isang salita? Break na tayo. Sige. May ganun ba? Wala. Kailangan maging mas makulit ka doon sa demonyo. Alin, yung boyfriend mo, demonyo. Hindi, joke yun. Ngayon, nagre-review ako ngayon. Dahil sa nagda-drive ako, tapos may iniisip ako, dami kong isipin, naghahalo-halo, naglalaban-laban, hanggang sa mamaya, na-aksidente na ako. Nakasagi ako ng motor, pero totoo ako sinagi. Bakit? Kasi nung pinarking ko, pagbalik ko, tinakasan na ako. Di siya may kasalanan. Pero bakit ganon? Mga 1 oras ago, 1 hour ago, na-sense mo. Dapat pukpukan na yan. Kuha niyo mga kapatid. One time, nagka-camping po tayo doon sa Norsagaray. Ewan ko kung meron pong nakatanda ng camping sa Norsagaray. Sabi ko, parang ma-aksidente ko. Parang may mangyaring masama. Ang ginawa ko po, hindi ako naglalak ng kotse. No? Hindi ko nilalak yan. Pero nung time na yun, talagang nilak ko. Bakit kaya? May nararamdaman ako eh. May nasisense ako. Alam niyo, dahil sa nagkagulo-gulo, yung tinuturo ng Waze, napasok ako ron sa kalsadang ginagawa. Lubak-lubak. Di dahan-dahan. Dahan-dahan ka na. Pag dahan-dahan kong ganyan, biglang lumubog yung sasakyan. Una, gulong, sumabog. Lakas ng sabog, sigawan yung sa paligid. Di flat. No na, kumbaga, gusto ba ng Diyos mablatan ka? Hindi. Kaya nga na-detect mo. Simpleng flat lang. Ano ibig sabihin nun? Gastos na naman. Kaya mo namang magpa-vulcanize. Yun na nga kahit nga kaya mo, hindi naman ganun kalaki ang pag-vulcanize, di ba? Yung nga ng Diyos ayaw niya nawawalan ka. Ayaw niya yun. O ano nangyari ngayon? Di sumabog yung gulong. Ayun, pinabulkanize ko, sabi sa akin, hindi na raw magagawa. Lala. Buti lang, may spare ako, pero dala-dala nung isip ko yung parang, sumabog. Anong gagawin mo ngayon? Bibili ka ng bago. Magkano? 6,000 ang isa. O, di gastos na naman. Yung Diyos nga, ayaw niya yun eh. Yung mga sa katabi mo, ayaw ng Diyos na nagastos ka ng 6,000. Sasabihin ganun, nag-iingat naman nag-iingat eh. Yung nga, may mga bagay po na hindi nakukuha sa ingat. Yan pala, nakukuha sa prayer. Kaya kapag isang tao ay tamad, kaunting mag-pray, naiisahan sila. Huwag mo sabihin, pastor ka. Huwag mo sabihin, nakukuha niyo mga kapatid. Kailangan matapos mo yung prayer. Kailangan matalo mo. Pag minsan, 30 minutes yan. Minsan, 15. Minsan, 1 oras. Minsan, 10 oras. Akala mo, simba-simba lang. Akala mo, padalo-dalo. Offering ka lang na ganyan. Hindi. Ang buhay Kristiyano ay laban. Subukan mong merong malaking bangaw rin na sinlaki ng tutubi. At gaganyan kayo. Tapos dumapo dito mo. Ano gagawin mo? Paalisin mo yan, di ba?
Eh, paano kung balik-balik? Anong gagawin mo? Sige na nga, pumasok ka na sa bibig ko. Gagawin mo? Hindi. Hanggat dating ng dating yan, gagawa ka ng paraan na magbubugaw-bugaw ka hanggang sa siyang sumuko, hindi ikaw ang susuko. Eh, ganun po ang nangyayari sa buhay natin. Tapos, ito na naman. Nakaraang Sunday, hindi pa ako nagkakamali. Last Sunday lang. Andun na naman detect ko na naman na parang ma-aksidente na naman ako. Anong gagawin mo ngayon? Alam niyo yung gagawin ng demonyo para ma-aksidente ka? Minsan, may mental block ka eh. Bubulagin ka niya dun sa nakalagay na danger. Parang construction. Ano bang tawag sa ganun? Yung makikita mo na under construction. Yung nakalagay sa daan na lubak-lubak yan, na minsan putol pala. Bubulagin ka ng demonyo. Malilito ka, alam niyo, nakakita po ako ng tao na talagang, minsan nagpapalayas kami ng demonyo sa Baguio. Sabi sa akin ng demonyo, tatlo kami, ako, si Jomar, kilala naman niyo si Reverend Jomar, di ba? Sabi niya sa akin ng demonyo, pag ako pinalayas mo, sasama ko to. Sino? Yung tao, ano nangyari? Namatay. Ayaw nang huminga. Wala nang tibok ang puso, natakot ako. Yung pinapalayas mo, namatay. Anong gagawin niyo? Baka mamaya sabihin, pastor ng Rema, pumatay. Andun yung talagang bubulungan ka na. Sabi niya ganun. Pag ako pinalayas mo, sasama ko to. Alam niyo, kaya ng demonyong patigilin yung puso ng tao. Nakita ko eh. Maya, wala na. Hindi na humihinga. Tirik ang mata. Hindi na tumitibok ang puso. Kami nila, Jomar nun, ako, paikot-ikot akong pag ganyan-ganyan ako, nagre-review ako, nandiyan yung namatay, hindi na siya possess, patay na. Anong gagawin mo ngayon? Pag ganyan-ganyan ako rin, si Jomar, tatlo kami nun apat kami nun. Siyempre, ikaw ang leader, di sa'yo nakatingin yan. Anong gagawin mo ngayon? Ang hirap. Tatakot ka. Kaya pag hindi ka nag-aral, hindi ka itong Biblia, hindi mo talagang pamuhay, yung dinidibdib mo, dadaan ka sa kahirapan, matatalo ka. Gusto mo ba ulit dumaan, Kuya Boy, doon sa ganong karanasan? Ayaw ko na. Kakatakot. Kaya kailangan mo lang talagang the just shall live by faith. So, ayan na naman. Nung last Sunday lang ito, pauwi na ako galing ng church, na mental block ako Nawala ako sa linya. Hindi naman ako eng-eng. Ano yung sabi ng eng-eng? Mahina intindi. Yung lisensya ko, professional. Hindi naman ako kagaling. Pero napaka-basic na. Alam nyo, diretso lang yan. May linya rito. Yung banda rito, ano yun? Papunta rito, di ba? Ikaw, papunta ka ron. Hindi ko napansin. Pumunta ako dito. Diretso lang ako. May nakita ko, may kasalubong na ako. Sabi ko, parang, nakukuha niyo, yung parang, hoy, gising! Parang gano'n. Hindi nagme-menor. Nung nakita kong sasalubungin, wala na pala ako sa linya ko. Anong nangyari? Di kinabig kong gano'n. Paano yung nandun sa likod? Bibigyan ka ng aksidente ng demonyo. Kaya nga, madedetect mo to Ngayon, kapag hindi ka nagpe-pray, wala kang prayer sa buhay, mauutakan ka. Nakukuha niyo mga kapatid? Usually, kapag kasi may mga aksidente rin sa mga daan-daan na yan, kaya naman na-aksidente yan. Naniniwala po ako, may demonyo rin, kaya na-aksidente yan. Meron po akong isang kakilala. May na-aksidente, tumigil siya, tinalo na nung aksidente siya. Maya-maya siya, nakapatay na. Na-aksidente rin. Nakukuha niyo mga kapatid. Yung away na yan, Noel at saka Laura, bago kayo mag-away, sasabihin na ng Diyos yung may away na mangyayari mamaya. Sasabihin ko kay Noel, sasabihin niya, sige, Kuya, may pray ako. Pag sinabi kay Lona, naghihintay nga ako ng away. Ayaw nga ng Diyos yung ganun kaya nga, winawarning ang kanya. Pero para maging madali,
yung madali mong ma-detect yung sinasabi ng Diyos, kailangan mong mahabang prayer. Mahabang tongues. Pero huwag kang mag-alala. Kasi tulad po ng gitara, malalaman ko sa pagkalabit pa lang nung... Kasi naging gitarista ako, bahista ako, drummer ako, keyboard, ganyan. Pero hindi naman ganun kagaling ng mga generation ngayon. Pero ang alam ko po, yung kamay ng tao, yung kamay ng tumutugtog, alam ko to kung matagal to nag-practice o hindi. Bakit? Matigas yung kamay kapag hindi. Ngayon, kung mahaba ang prayer mo, madedetect mo yan. Makikita mo yung patibong ng demonyo ron sa dadaanan mo. Ano gagawin mo? Di iwas ka. Ano nangyari? Di nanalo ka. Amen. Tapos ito na naman. Nung di po magkamali, nung Lunes, last Monday lang, di dadalhin ko po yung aso namin sa veterinaryo dahil injectionan dahil bakuna nila. Habang tatlong aso yung dala ko, may dalawa akong kasama, habang nagkukwentuhan sila, ayun na naman, detect mo na naman. May naramdaman ka na naman na parang mababangga ako. May nararamdaman ka na parang ganito, wag mong binabaliwala yan. Kasi yan ang sign na winawarning ka ng Diyos, wag mong babaliwalain yung mga ganong pakiramdam. Kung maaari nga, tumigil ka muna at mag-bind, mag-pray. Dahil so ano nangyari? Di nag-bind ako ng kaunti. No? Ano nangyari? Pray ka ng kaunti. May nakakita ko ng paradahan. Doon may pinaparadahan kasi kami ron na bakery. Pagliko kong ganun, aksidente na naman ako. Binangga na naman ako ng motor. May kasama pa naman bata. Walang helmet. Tatlo sila, tatay, anak. Nasa gitna yung anak. Walang helmet. Nakasignal na ako. Nakikita ko naman, pinasok pa rin niya. Di kapag ngayon, lalaban ako, usapin yan Alam niyo yun? Maaaring magdemandahan pa kayo, abala yan, usapin yan. Kunot-no yung lalaki. Nakasignal na ako Dahan-dahan ang pagpasok kung ganun mabilis siya. Kasi nga, ipapark ko. Wala naman biglang yung zing, wala naman ganun Siyempre, pagka ipapark mo na, walang mabilis. Dahan-dahan. Binangga niya ako. Siya pa galit. Sabi ko, abala na naman to. Di binabaan ko na lang. Sabi ko nga, nasaktan ka? Kamusta yung asawa mo, yung anak mo? Sabi ko gano'n. Okay na ulit. Pero nagaskasan yung sakyan. Anong ibig ko sabihin dito? Sinasabi ng Diyos walang aksidenteng mangyayari sa buhay mo. Walang pangit na mangyayari sa buhay mo kung ikaw ay nananalangin. Amen po ba? Yang katabi mo, always magiging maganda yan dahil nag-pray ka. Pagka nagkaroon ka ng katabing pangit, hindi ka nag-pray. Bakit? Kasi yan ang isang pag-iingat ng Diyos sa atin. No, iingatan ka ng Diyos. Bukod doon, paano nga kung nag-pray ako, ganito, ganyan, meron din kasi na paano kung ayaw mo sumunod? Walang magagawa ang Diyos. Paano kung ayaw mo sumunod? Walang magagawa ang Diyos. Kasi pinili mo yan. Ano mangyayari? Anihin mo ang itinanim mo. Ngayon, kung gusto mo ng mansanas na ino-offer ni Satanas, nasa sa'yo yun. Pero before no, nag-warning na ang Diyos Kuha niyo mga kapatid. So, dito po sa pinag-aaralan natin, sabi niya dito sa verse 43, nandiyan kayo sa Matthew 12. Dapat nandiyan kayo kanina pa. Matthew 12. Alam niyo, yung kumbaga parang ito yung testimony ko na ayaw ng Diyos na nahihirapan ka. Ayaw ng Diyos na may sakit ka, ayaw ng Diyos ng ganito, ganyan. Ilalaban mo lahat yan.
Hindi kusan dumarating. At ang isa pong napatunayan ko sa loob po ng 8 taon, ayaw ng Diyos, napatunayan ko po to. Sa loob po ng 8 taon na itong nakaraang, ngayong 2025, I think pang 9 na taon na eh. Ayaw ng Diyos na may utang ka. Ayaw niya. Kaya kanyang buhayin ng walang utang. Pwede pala. Gusto ng Diyos buhayin ka nang hindi ka nakasandal o nakasalalay sa 5-6. No? Noon, nangungutang ako noon. Bawal nga ako sa utang eh. Alam niyo, hindi naman masama mangutang as long as nagbabayad ka. Madaling mangutang. Wala namang problema sa utang kasi ang bangko nagpapautang eh. Pero madaling mangutang, mahirap magbayad. Kaya nga, ito sinasabi niya, no? Kapag lumabas sa isang tao, verse 43, ang masamang espiritu, no? Ito'y gumagala sa mga tigang na lupa at naghahanap ng mapagpapahingahan. Mga demonyo pala napapagod din. Sabi mo nga sa katabi mo, kaya pala lagi kang pagod. Sabi niyo rito, na mapagpapahingahan. Maraming salamat. Thank you. Kung walang matagpuan, no? Walang matagpuan, ay sasabihin niya sa sarili niya, babalik na lang ako sa bahay na aking pinanggalingan. Ay, babalik pa na doon sa tao. Alam niyo yung mga taong sabihin natin war freak, yung halimbawa nag-aaway yung mag-asawa. Sa pangalan ni Jesus, lumayas ka, alis yun. Ngayon, maghahanap ng kapahingahan yan, saan? Sa palit. Pag walang makita rito, dahil magugulo mga taga-palit, ang sabi niya, babalik siya sa mag-asawa. Ngayon, tapos na nakalagay dito, pagbalik niya ay makikita niya itong walang laman, malinis at maayos. Walang laman, malinis, maayos, wala si Kristo. Walang laman, malinis, maayos, pero wala si Kristo. Ano mangyayari? Sabi niya, magandang magpahinga ulit dito. Malinis eh. Maayos. Wala siyang kalaban. Bakit? Wala si Kristo eh. So, ano mangyayari dito? Kaya yumaon siya at magsasama pa ng 7 espiritong mas pangit sa kanya. Nakalagay, mas masama kaysa kanya. Abay, mag-i-invite pa. Anong invite niya? 7 na mas masama sa kanya. Ay, may demonyo palang kaunting masama, mas masama at pinakamasama. Sabi niya, always iimbitahin niya yung mga mas malala. At ang sabi niya rito, pumapasok sila at naninirahan doon, kaya't sumasama kaysa rati ang huling kalagayan ng taong yun. Ibig sabihin, mas malala. How many times po kung nakakita po ng isang, ito yung totoo eh, tomboy, bakla. Nung napalayas yung demonyo, alam ko nga alis na eh, kasi nangangamoy. Mapapaganon ka talaga, hindi ko makayang sikmurain yung amoy. Di pag naamoy ko na yan, sign na yun, naalis na, di tuloy mo lang yung review. Di mamaya, lumayas na, okay, malaya na siya. Pero yun nga, malinis, maayos, walang laman, babalik yan kasi walang Kristo. Kaya yung mga pinagpe-pray natin riyan na hindi nagpapatuloy magsimba, ay, babalikan yan. Mas malala. Alam niyo, maya-maya nakita ko po yung tomboy, yung bakla, mas malala. Dati, yung bakla, nagmukha ng lalaki. Ngayon, hindi mo lang kung dagol lang o bakulaw ang itsura na eh. Bakit? Wala nang kahihiyan. Yung babae, lalaki na itsura. Bakit? Wala nang kahihiyan eh.
Mas malala. At ang sabi niya rito, kaya sumasama kay Sarati ang huling kalagayan ng taong iyon. At tingnan niyo po, ganyan din ang mangyayari sa masamang lahing ito. Lalabas ako Tingnan niyo po ito, yung dulo ng aking daliri. Yung isang tao, pwede mong palayasin, yung demonyo. Pero nakalagay dito, may time ng isang buong lahi ay papasukan ng demonyo. Hindi individual, kundi isang buong lahi. Ano sa Tagalog ng lahi? Generation. Hindi, kasi sabihin natin, from time to time, papatawag ako, palayasin daw yung demonyo, ganyan. Kahit madaling araw, sige, pupunta ka. Papalayasin yung masamang espiritu. Isang tao lang yan. Minsan, nakikita ko sa camping, mayroong demonyo na pinapalaya sila. Abay, 3 oras na, hindi pa naalis. Ang daming pastor, hindi na nakapag-service. Maya-maya, nagko-concert na sila ron. Bakit? Kantahan ang kantahan. Tinutugtugan yung demonyo. Akala mo na maalis yung demonyo doon sa tugtog. Ilang damukal ng pastor hindi na nakapag-service yung mga pastor. Sabi ko, nilinlang na kayo niyan. Niloko na kayo para di kayo maka-attend ng service. Ayaw ng demonyong makikipag-service ka. Sabi ko, balik na kayo, balik na kayo. Hindi pa umaalis yan. Maya-maya, pag-alis nung nag-alisan na yung mga pastor, nakikinig yung pastor dito, nakikinig isang pastor, tatawagin para magpalayas. At isang damokal sila dun, di na mapalis. Ano nangyari dito? Ang sabi niya, individual lang yan, isa lang yan. Pero sabi niya, darating ang time, hindi isang tao lang ipoposes ang demonyo, kundi buong generation. Yan ang nakalagay. Darating ang time na hindi lang isa, 2, o 3 individual ang ipoposes ni Satanas, kundi buong generation. Paano yan? At yun ang kalaban natin ngayon. Ngayon, ang tanong dito, naka-ready ba tayo? Kung paano palayasin ito. Kasi itong mga demonyo na ito, nandito na sa generation natin ngayon. Anong ginagawa natin? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Nandito ka ba sa church, nag-aaral kung paano palayasin yan? O nakikibarkada? Sabi niya, ang target. Noong isang, mga siguro 2 weeks ago po, hindi ko matandaan meron po isang taong magsimba sa amin, sabi niya, taga ganitong lugar ako. I think, taga Norsagaray. Pero sabi niya, motor sila, nabangga na aksidente. Yung kasama niya, patay na. Siya, naumpog. Hindi ko alam, wala atang helmet. Nabasag itong Ang ginawa po sa kanya, tinanggal yung bao. Kasi namaga ang utak. Tapos binalik. Sabi ko, tingnan ko nga. Pinakita niya sa akin, mahaba lang yung buhok Hindi stapler yan, Pagkatapos nun, na-aksidente ulit. Something na ganun yung kwento. Pagkatapos nun, yung girlfriend niya, kasi tagal niya nawala ng malay Nung nagkamalay na siya, yung girlfriend naman niya, namatay. May sakit. Sabi ko gano'n, parang nakasunod ang aksidente sa kanya. Ba't ganito itong taon doon? Nakasunod yung aksidente. Magaling na yan pero nagsimba ron sa Maseda. Sabi ko, may nakasunod sa'yo. Ang ginawa namin, pinag-pray namin, hindi naman miyembro ng Manila yan miyembro ng Norsagaray. Sabi ko, magpatuloy ka magsimba doon. Kung saan ka malapit. Alam niyo nangyari? After 1 week,
Kinuwento sa akin ng isang kasama ko. Yung kamay naman niya, kinain ng food processor. Pwede... Sabi ko, may demonyo sumusunod sa kanya eh. At dito, sa generation na to, ang sabi niya, ipopossess niya yung mga, itong generation na to. At kung hindi tayo nakaredy na lumaban dyan, no? Kung hindi tayo nakaredy makipag-battle dyan, matatalo tayo. Kaya nga, anong ginagawa ng church? Natutuwa ako sa sa report po na nung Sunday nag-follow up daw kayo, ganito, ganyan. May mga messages sa akin na ganito, ganyan na nangyayari. Ay good news yung mga Pero isang bagay po dito, may parating na gera eh. May parating na gera. At kung hindi natin ihahanda ang simbahan ng apalit, maraming mawawala rito. Kasi sabi niya, may plano ang demonyong i-possess ang buong generation na ito. Yung iba nga natalo na eh, kaya wala na rito eh. Kayo na lang ang nandito kasi matibay-tibay kayo. Pero kung hindi natin paghahandaan ang generation, yung upcoming battle. Alam niyo ba, Taiwan nagre-ready sa gera? Kasi sakupin ng China. By 2025, 2027, yan ang pabago-bago. Merong malaking barko dyan sa Masinloc ng China. Teritoryo natin yung Masinloc na eh, pero inaangkin nila eh. Sabi ng balita, tinutulak na ng China ang Pilipinas sa pader. Ibig sabihin, mapipilitan makipagsuntukan ng Pilipinas yan. Anong ibig sabihin yan? Gera. At kung hindi tayo nakaredy, at kung ang alam lang natin ay fellowship lang, pero kung hindi tayo nakaredy, mga magulang, mananakaw ang mga anak niyo. Mga magkakamag-anak, mananakaw ang mga anak niyo. Kaya nga, anong sermon ang kailangan sabihin dito? Yung pampaganda lang ng pakiramdam? O kailangan i-inform natin na may gerang parating? At kailangan nakaredy po tayo. Kasi uubusin ng demonyo itong miyembro ng Rema. Hindi naman basta-basta yung kumbaga mag-aaral lang ng prayer. Hindi yun eh. Kasi isang kailangang maayos po rito yung paano tayong tumayo bilang Kristyano. Hindi yung nakakatagal naman ako sa prayer. Oo, maganda yan. Pero ang lambot mo naman pagdating sa... Oo, nakakatagal ka sa prayer. Pero ang lambot mo naman pagdating sa tampuhan. Wala ka rin. Sabi niya, ulitin ko po, ganyan din ang mangyayari. So sure. Dahil salita ni Jesus to. Ganyan din ang mangyayari sa masamang lahing ito. Papasukin ng demonyo yung mga... One day, drummer ka, mawawala ka na. One day, gitarista ka, mawawala ka na. One day, MC ka, mawawala ka na. One day, worker ka, mawawala ka na. One day, supporter ka ng church, mawawala ka na. At kung di tayo magbabantay at magre-ready sa parating na gera, sayang ka. Ang kausap ko po ngayon, hindi lang apalit kasi naka-Facebook Live ako eh. Kundi ang buong Rema. Kung di tayo aware dyan, sabi niya, gayon din ang mangyayari sa lahing ito. Yung iba rin, mawawala na dahil na-false lang na. Yung iba rin, okay niyo mga kapatid. Ngayon lang ako nakaschedule na magpunta rito. Wala pa ako susunod na schedule, kaya bibitinin muna natin. Ano nga bang gagawin natin? Pero tingnan nyo, yung iba nakuha na nila. Natalo na.
Kailangan mo maging malakas. Kailangan mo maging malakas. Kailangan nating maging malakas kasi kung hindi, pasadahan ko lang po ng sandali ito, no? Kung may mga magulang dito, tingnan niyo po yung anak niyo. Sabihin niyo sa kanya, hindi ako papayag na makuha ka. Tingnan niyo po, noong unang panahon, sino ba itong mga... Noong unang panahon kasi, ang buong... Tatapos ako ng time, mayroon pa akong 20 minutes. Ang ano po, ang buong sangkatauhan ng unang panahon, noon may mga Diyos sila eh. Alam niyo ba kung bakit binibilang ko ang mga Kristiyano noong unang panahon? Hindi naman dahilan sa nagsishare sila eh. Hindi. Kasi ayaw nilang sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Yung mga sinaunang Kristiyano, kaya sila pinatay, kaya sila sinunog, kaya sila pinugutan ng ulo, hindi dahilan sa nagsishare sila, hindi. Kasi ayaw nilang sumamba sa mga Diyos-Diyosan. At yung mga Diyos-Diyosan na yun ang pumuposes noon sa lahi, noon, panahon ni Jesus. Pero dahilan sa kamatayan ng Panginoong Hesus, napalayas lahat yan. Natalo sila. Lumaganap ang gospel kung saang lugar nakarating ang ebanghelyo, ang salita ng Diyos, naglayasan yung mga demonyo na yan. Pero sabi niya, one day, babalik ang mga demonyo na yan. Return of the gods. At meron tayong tinatawag pong Trinity. Ano po yun? Ano yun? Ama, Anak, Espiritu Santo. Holy Trinity. Pero meron din sa Biblia na unholy Trinity. Tatlong Diyos. Nang sabi ng Biblia, babalik. Pasadahan ko po ito. Okay po kayo, mga kapatid? 1, si Baal. Ito ang isa sa mga Diyos ng ancient God. Kumbaga, ito yung mga sinaunang Diyos na pumoposes sa mga tao. Hindi yung talagang nakasapi, kundi ito yung kumokontrol sa isip, sa pakiramdam, sa aksyon. Ito si Baal. Sino siya? Siya ang Diyos ng kayamanan. Ang Diyos kasi nagbibigay din ng kayamanan, pero dahil yung mga Kristiyano ay hindi nila mahingi ang kayamanan sa Diyos natin, itong si Baal ang mag-o-offer. Hindi naman kasi lahat ng kayamanan pagpapala dahil may kayamanan. Si Satanas po ay nag-offer ng kayamanan kay Jesus. Payayamanin kita. Kaya yung worker, aalis na. Pinangakuan. Dito kaya yaman. Kaya yung lingkod ng Diyos, iiwanan ng paglilingkod. Bakit kasi? Nasi Diyos na eh. Ano sa Tagalog na si Diyos? Naakit na eh. Nino? Ng Diyos-Diyosang si Baal. Siya yung Diyos ng karnalidad. Na kapag ka kinontrol ka nito, kapag ka pinoses ka nito, hindi naman talaga literal na papasok sa iyo eh. Kung hindi, hawak ka niya, may tali ka sa kamay, may tali ka sa ulo, may tali ka sa paa. At hawak-hawak niya yung mga tali niya para kontrolin ka. Iiwanan mo ang paglilingkod. Dahil sa pangakong payayamanin kita. Magkakaroon ka ng trabaho. Kaya kung di mo alam ito, susunod ka. Number 2, si Astaroth. Astaroth. Ang pangalan nito, minsan Astarte. O kaya Ishtar. Pero si Astaroth, ito, ilang beses ko nang sinabi ito sa Facebook Live, pero babanggitin ko pong Astaroth, Ishtar, Astarte. Ito yung nag-o-offer ng love life. Sa mga lingkod ng Diyos para masira ka.
Bakit? Kasi dito sa Rema, matagal mag-asawa ang mga tao. Para makapag-asawa, kailangan malis ka muna ng Rema at saka ka nalang babalik kapag may asawa ka na. Actually, kaya lang naman magkakatuluyan yan kasi buntis na. Hindi naman kaya nagkatuluyan kayo, hindi dahilan sa gusto kanya, kundi may anak na kasi. Not because of love, kundi dahilan sa yung bata. Ito yung mag-o-offer sa'yo ng love life. Pero itong si Astaroth ay, tingnan nyo ha kung nasakop na tayo nitong ni Baal. Tingnan nyo ngayon kung nasakop na tayo ni Astaroth. Kasi si Astaroth, lalaki siya na pare, pero pagka nagbihis siya, kalahati, lalaki, kalahati, babae, ang uniform nila. At ang sabi ni Astaroth, itong demonyo na to, hindi ako babae, hindi ako lalaki. At kung ikaw ay lalaki, gagawin kitang babae. At kung ikaw ay babae, gagawin kitang lalaki. Ano nangyayari doon sa tao? Nagiging bakla. Nagiging tomboy. Andito na ba si Astaroth sa Pilipinas? Yes. At kung di natin alam, labanan yan. I am not a man, I am not a woman. Sabi niya, if you are a man, I will make you a woman. And if you are a woman, I will make you a man. Masyadong mahigpit sa simbahan niyo. Aalukin kita ng love life. Pero sa maduming paraan. Kapag girlfriend ka na, kapag boyfriend ka na ng unbeliever, alam mong mali. Yan ang kapangyarihan ni Astaroth. Yung una, o-operang kanya si Baal, o-operang kanya ng kayamanan. Itong si Astaroth, o-operang kanya ng love life. At yung pangatlo, si Molech. Kayo na ang magsabi sa akin kung nandito sa Pilipinas yan, o wala pa. Si Molech po ay, ito yung nakaganyan. Minsan, ang itsura niya, baka o tao nakaganyan. At din sa ilalim niya, may apoy. Bakal yan. Metal yan. Statwa. Metal. Nakalabas ang kamay. At ang mga sumasamba sa kanya, kailangan yung anak nila, bibigay nila, lalapag nila ron. Habang ang nagbabaga sa init yung kamay ni Molech, bibigay nila yung sanggol nila. Abortion. Ngayon, sabi niya, itong tatlong Diyos na to, napalayas yan. Pero sabi niya, babalik yan. At dapat naka-ready tayo. Kasi kapag kaunti na ang mga manggagawa ng Panginoon, ang gawain ng Panginoon ay titigil. Kasi sabi niya, manalangin kayo dahil maraming aanihin. Mabubulok yan. Darating ang time, titigil ang pag-attend. Darating ang time, titigil ang fundraising. Darating ang time, titigil ang camping. Darating ang time, titigil ang partnership. Tithing. Darating ang time, titigil ang believers camp. Darating ang time, titigil ang lahat ng gawain dito. Bakit kasi? Rapture na. At kung hindi tayo nakapokus sa pinagagawa ng Panginoon sa atin, maraming nagagaganyan niya. May pera dito. May love life dito. Tatalo tayo. Eh, paano nga ba? Bago po ako nagpasto, napakaraming offer. Mabuti na lang pinili ko yung tama. Yung nga lang, naging mahirap ako.
Buti na lang. Tiniis ko pa rin yung kahirapan. Wala kang ganun. Kasi kung hindi, baka wala ako rito sa harapan niya. Pasasaganahin ka naman ng Diyos pero sa paraan niya. Hindi sa paraan ng kaaway. Ayoko po tayong lahat. Sa time na to, mamili ka. Kasi may parating na gera. Mamili ka. Saan mo ikakampi ang love life mo? Saan mo ikakampi? Do not be equally yoked with unbelievers. Saan mo ibibigay ang time mo? Sa aking buhay, sa aking buhay, itataas kita sa lahat ng sandali. Papupurihan ka, kailan may di ka nagkulang. Biyaya mo'y sapat, Panginoon, itataas kita sa aking buhay. Sa aking buhay, itataas kita sa lahat ng sandali. Papupurihan ka, kailan may di ka nagkulang. Biyaya mo'y sapat, Panginoon, minamahal kita. Sa aking buhay, itataas kita sa lahat ng sandali. Papupurihan ka, kailan may di ka nagkulang. Biyaya mo'y sapat, Panginoon, minamahal kita. One more time, sa aking buhay, sa aking buhay, itataas kita sa lahat ng sandali. Papupurihan ka, kailan may di ka nagkulang. Biyaya mo'y sapat, Panginoon, minamahal kita. Panginoon, minamahal kita. Sige po, tingin po kayo rito. Mga kapatid, magugrupo-grupo tayo ng tiga-tigatlo. Pagpe-pray natin yung gawain dito. Kailangan bumalik po yung mga nawala. Kailangan magkaroon po tayo ng soul winning, mas matinding prayer, mas focus na ministry. Alam niyo po ba, nung unang panahon, drummer po ako. Nandiyan po kami sa Cavite, Bulacan. Ako nagda-drums. Mahanap kami ng bakanting lupa riyan. Tapos may dala kaming instrumento. Nakikisaksak kami sa kapitbahay. Pagkatapos magtutugtugan kami, yung pastor namin, magse-sermon yan. May dala kaming mga bangko, mag-iimbita kami sa paligid. May mga uupo. Babagsak ang anointing. Lupa yan ha, hindi yan semento. Bakanting lupa lang. Sa sobrang lakas ng anointing, yung mga tao po nagbabagsakan sa sahig. Iba, basa-basa. Wala silang pakialam, bagsak. Ang lakas ng anointing.
nagda-drums ako. Makikita ko yung isang tao, yung mukha niya nakadikit na sa lupa. May putik na. Hindi ko matiis. Iiwanan ko yung pagdadrum ko, aasikasuhin ko sila. Yung mga batang maliliit na ganyan, pag bumagsak ng hindi, iiyak na ng iiyak yan, hindi yung humihiyaw, kundi tatanungin, bakit ka umiyak? Hindi ko po alam, pero naiiyak po ako. Dami yan, yung mga magulang, magtatakbuhan, anong ginawa niyo sa anak ko? Bakit umiiyak yung anak ko? Hanggang sa mamaya, unti-unti lang naintindihan, magpapanik kayo eh. Sabihin mo rin sa magulang, naramdaman po kasi nila ang presensya ng Panginoon. Ngayon, mga magulang, tatahimik yan, nakayakap doon sa anak, iyak ng iyak yung mga bata. Sa lakas ng anointing, iwanan ko yung drums ko. Sikasuhin ko yung mga bata, yung mga na-slain. Pagka dumating na yung ganong anointing, iwanan mo ang lahat. Stick ka sa anointing. Huwag yung, may papanoorin pa ako. Huwag. May plano pa ako. May date pa ako. No. Stick ka sa gawain. Kasi, may gerang parating eh. At yung iba sa atin, nanakaw na. At kailangan nating bawiin yung mga taong yun, panalangin, mas focus tayo. Katulad dun sa, hindi mahalaga yung pagdadrums. Ang mahalaga yung gawain. Meron po kayong pastorang naka-assign dito. Yan po, ikilala ko na mapapagod kayo dyan. Kasi yung district niya, pagod sa kanya dahil puro activity siya. Suportahan niyo po. Mag-ready tayo sa parating na gera. Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, purihin ng Panginoon, survivor ka. Nakasurvive ka. Alam niyo kung bakit? Kasi malaki ang plano ng Diyos dyan sa katabi mong yan. At kailangan nating magpatuloy, lalo na ngayon, nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. O sige po, habang umawit tayo, grupo kayong tiga-tigatlo, pag-pray natin itong church. Bawat isa magpe-pray, Bawat isa magpe-pray. Sa aking buhay,